Bago pa si Ivan Drago ng Hollywood, may totoong Drago na sa mundo ng boxing. Ang gusto lang niya ay matalo si Muhammad Ali. You said that you'll be able to finish the business within 10 rounds. 8 rounds. 8 rounds? Don't put 2 extra rounds on it. Hindi yun mga salita ng kontrabida sa pelikula. Galing iyon sa isang malupit na boksingero. At malapit na niyang patunayan na kahit ang pinakamahusay ay kaya kang dalhin sa dulo. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Ang pangalan niya ay Joe Bugner. Noong araw ng mga puso 1973 sa Convention Center Arena, Las Vegas. Matagumpay na nakabalik sa ring si Muhammad Ali matapos ang sapilitang pahinga. Na may pag-asang makabawi at muling makuha ang kanyang katayuan bilang pinakamahusay na heavyweight sa mundo. Ngunit gabing iyon, makakalaban niya si Joe Bugner, na kilala bilang tunay na Ivan Drago. Sa taas na 175 metro at halos 100 kilo ng purong kalamnan, hinamon ng batang heavyweight na Europeo si Ali. Determinado siyang tapusin ang alamat. And I feel so confident that this is going to be broken here. You know, that I feel that he's falling apart. And this is the place where he's going to lose. Bago pa ang unang laban, kinatatakutan na si Joe Bugner sa heavyweight division. Ipinanganak sa Hungary. Lumipat si Bugner sa Inglaterra noong siya ay bata pa. Isa siya sa pinaka-imposing na boksingero mula Europa. Tinawag siya ng mga tao na may katawan ng Griegong estatwa. Sa edad 22, nagawa niya ang di inaasahan. Dumating siya sa Londres at tinalo ang pambansang bayani ng Britanya na si Henry Cooper. Bugner, from taking a big right hand, comes immediately back with the left hand. The 55. The last. Right! Get back! Cooper's left eye looking a little red. It's the one that tends to go first. If anything, they find that amazing. Galit ang manonood sa Britanya. Walang pakialam si Bugner sa kasikatan, basta manalo siya. Walang asaran o pagyayabang. Puro malamig na konsentrasyon at matinding tapang sa ring. Nang ipakilala ni Rocky IV si Ivan Drago makalipas ang ilang taon, agad na nakilala ng mga tagahanga ang pattern. Ang walang emosyon na tingin, ang parang robot na presyon at ang imposibleng pangangatawan. Pero katang-isip lang si Drago, totoo si Bugner. Noong Pebrero 1973, malapit nang malaman ni Muhammad Ali ang kanyang tunay na pagkatao. Nalilito ang mga tagahanga sa buong mundo. Maraming nagdududa kung kakayanin ni Bugner si Ali. Nagbibiruan pa sila kung kailan patutulugin ni Ali ang higante. Gayunpaman, may tahimik na pag-asa para sa Hungarian na si Ivan Drago, mapadugo si Ali at mapasama sa pinakadakila. Pero bago ang laban, ginawa ni Ali ang palagi niyang pinakamagaling gawin. Ginamit niya ang karaniwang taktika, psikolohikal na laro, matalinong biro, at matapang na prediksyon. Bilang natatanging paborito na may tsansang 8-1, buong kumpiyansa niyang sinabi sa mga media na mapapabagsak niya si Bugner sa ika-7 round. The heavyweight champion of all of them men. All those Caucasians. He's the baddest whitey they got. Oh, you will know about the St. Valentine's Day's massacre. No, I'm predicting round 7. That's my prediction already. Round 7, not round 6, not round 8, but round 7. Get 7, he might go to heaven. Mahilig si Ali sa mind games at laging gumagawa ng paraan para lituhin ang kalaban. Pero hindi nag-react si Bugner. Walang galit o biro, ni kahit anong tangka na udyukan siya. Tanging malamig na tingin at matibay na determinasyong tapusin ang alamat. He created this myth, you know, where he's the supreme thing, and a lot of people believe in this. And it'll be my job to break this. And I feel so confident that this is going to be broken here. You know, that I feel that he's falling apart. And this is the place where he's going to lose. Napansin ni Ali na hindi sasayangin ni Bugner ang lakas sa diskusyon. Kung gusto niyang basagin ang estatwang Griego, kailangan niyang gawin iyon gamit ang kanyang mga kamao. Gabing puno ng panganib, tiyak ni Muhammad Ali na ang mabagal na binatang 22 anyos
ay babagsak sa ilalim ng presyon ng pakikipaglaban sa pinakasikat na atleta sa mundo. Ipakikita ni Ivan Drago ng Hungary sa mundo ang tunay niyang kakayahan. Sa simula pa lang, ipinamalas na ni Ali ang kanyang bilis. Sumasayaw siya sa paligid ng mas malaking lalaki, nagja-jab at kontrolado ang distansya. Bago matapos ang unang round, tinamaan ni Ali si Bugner sa ibabaw ng mata gamit ang kanang suntok niya. Mukhang malapit ng mabuking na peke si Ivan Drago, ang Hungarian. Nangako si Ali na tatapusin niya ang laban sa ikapitong round at mukhang matutupad ang kanyang hula. Pero may di inaasahang nangyari. Tumanggi si Bugner na sumuko. Round matapos round, patuloy sumulong ang Hungarian at ang kanyang jab ay tumama sa mga puwang na di dapat mangyari. Pinapabagal ang kampeyon habang pinapalo niya ng suntok ang katawan ni Ali. Tuwing binubuhos ni Ali ang huling puwersa, nasasalo ito ni Bugner at agad gumaganti. Hinulaan ni Ali sa ikapitong round na iyon na ang huling laban ni Bugner. Nakatayo pa rin si Joe. Malakas. Nakakabawi pa siya ng malalakas na suntok. Sa huling round, ang ikalabindalawa, wala sa dalawang boksingero ang napabagsak. Alam nilang mababa ang tsansang magka-knockout. Si Ali ay nagtapos ng laban ng dynamic. Nagpakita ng mabilis na kombinasyon para ipakita ang kalamangan sa hurado at manonood. Pagkatapos ng 12 round at huling kampana, walang bumagsak sa kanila. Nanalo si Muhammad Ali sa puntos, pero hindi sa paraang ipinangako niya. Kakatapos lang talunin ng pinakamahusay na heavyweight sa lahat ng panahon ang isang 22 anyos na binata mula Hungaria. Kita na ang bilis at lakas ni Ali ay di na gaya noong bata pa siya. Ang kanyang aura ng pagiging hindi matalo ay unti-unti nang nababasag. Makalipas ang halos 2 buwan, hinarap ni Ali si Ken Norton, na siyang bumasag sa kanyang panga at nagdulot sa kanya ng isang matinding pagkatalo. Pero habang nagpapagaling si Ali, si Bugner ay umaakyat para sa mas malaking oportunidad. Matapos dalhin si Ali sa kanyang hangganan, hindi pa rin kontento si Bugner. Gusto pa niya ng higit pa. Lumipas ang ilang buwan, lumaban siya kay Joe Frazier sa ring. Ang parehong lalaki na nagbigay kay Muhammad Ali ng kanyang unang pagkatalo sa profesional sa tinaguriang laban ng siglo. In the bright pink trunks, Joe all kinds of punishment as he has demonstrated performance in that first round against the inside. That vital left hook that Frazier must have operating. But both men came to fight. In rounds 1, 2, and 3, we have now passed to round 4. Joe Frazier is a 4-1 shot, but as he came out, I guess a man like Frazier, you would think he would tug him up a little bit, because Frazier likes to go low and sometimes he is. Sa 12 round sa Londres, tiniis ni Bugner ang lahat ng suntok ni Smoking Joe. Ang maalamat na kaliwang hook ni Frazier, walang humpay na presyon at matinding aggression niya. Bagamat natalo si Bugner sa puntos, hindi siya kailanman bumagsak sa lona. May ilan na nagsasabi na sinabi pa raw ni Frazier sa kanya pagkatapos ng laban, "Matibay ka talagang tao." Sa loob ng 2 taon, 8 ang sunod na panalo ni Bugner. Nabawi niya ang European Heavyweight title at umangat siya sa ika-5 pwesto sa pandaigdigang ranggo. At isinulat ng tadhana ang perpektong kwento. 6 na buwan matapos iyon,
Nakabawi si Ali laban kay Norton sa rematch at muling tinalo si Joe Frazier. At noong 1974, nagulat si Ali sa buong mundo nang mapabagsak niya ang bagong malakas na heavyweight na si George Foreman. Sa Rumble in the Jungle, nabawi niya ang kampeyonatong titulo at pinatunayan na siya pa rin ang pinakamagaling. Habang nangyayari ito, patuloy na umaasa si Joe Bugner na makalaban sa World Heavyweight Championship. Sa wakas, binigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, mas malaki ang nakataya. Naghahanda siya para sa isa pang laban kay Muhammad Ali. Gaya ng dati, tinangka ni Ali guluhin si Bugner habang tinitimbang sila. Pero nanatiling kalmado si Bugner gaya ng dati. He didn't come to Indonesia, he didn't come to Malaysia because he knows he will get in trouble over here in this country because they don't like people like him over here. And all I got to do is get the word and we'll bump him off. Noong Hulyo 1975 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mahigit 32 degree at matinding halumigmig ang bumungad kina Muhammad Ali at Joe Bugner. Sa Merdeka Stadium, sabik ang mga tao sa muling laban ng dalawang mandirigma. Hindi lang basta rematch ito, isang laban para sa World Heavyweight title. 15 rounds. Ang mananalo kukunin ang lahat. Si Ali ay nagbago mula noong una nilang laban. Pinatunayan ng Rumble in the Jungle na kaya pa rin niyang gumawa ng mahika kapag lahat ay nakataya. Sa edad na 33, ramdam na niya ang epekto ng panahon. Sa edad na 25, nag-evolve na si Bugner at may dagdag pang 2 taong karanasan. 2 taon pang tumibay ang kanyang panga na parang granite. Ngayon, hindi na siya ang talunang di kilala. Panglima siya sa World Heavyweight Ranking at naniniwalang panahon na niya. Everything's been done with the legs, not much with the fists. This is all designed. Inatake ni Ali gamit ang lahat ng meron siya. Mainit sa tropiko, pero naayos pa rin niya ang kilos niya. Eksakto ang kanyang kombinasyon at Ali-style ang footwork niya. At sa unang kalahati ng laban ay nakuha niya ang malinaw na kalamangan sa mga scorecard. Pero si Bugner hindi siya susuko. Against Foreman. Ali's still making most of the running. Round matapos round, tuloy ang presyo ng Hungarian kahit tinatanggap niya ang mabibigat na kombinasyon. Sa ikalawang half ng laban, mas kumpiyansa na siyang sumagot. Bugner now beginning to show some little bursts of ferocity. And that could well be an answer to a call from Andy Smith because Smith is crying out to... Pinabagal ni Ali ng mga suntok niya sa katawan. At sa ilalim ng matinding init, ang mga tanyag na binti ng kampeyon ay nagsisimula ng magkanulo sa kanya. Bugner got the right hand in. Of the man who usually does the opposite to what... Sinubukan ni Ali ang lahat. Itinulak niya si Bugner sa lubid at ginamit ang kanyang mga psikolohikal na taktika. Pinalo pa niya sa puwitan si Bugner sa gitna ng laban. Ali slithering and sliding all over the place to get off those ropes, and he taps Bugner on the bottom, and Bugner has to smile, and the crowd love it. Pero hindi nagpauto si Bugner. Nanatili siyang kalmado at hinintay ang tamang pagkakataon na makakita ng malinaw na oportunidad. Sa mga round ng kampeonato, parehong lumalaban ang dalawang lalaki gamit ang kanilang matinding determinasyon. Sa huling minuto, nagtipon si Ali ng lakas at sumugod ng kombinasyon, desperadong makuha ang knockout. Todo atake si Ali pero hindi pa rin bumagsak si Bugner. Pagod, duguan, bugbog siya pero nananatiling nakatayo. Coming up at the side of Guy on Ali's face. For his pains. Gets a pummeling around the body as well. Pagkatapos ng huling kampana, parehong pagod ang dalawang mandirigma. 15 rounds sa ilalim ng init na 32 antas sa Malaysia.
Wala sa kanilang dalawa ang napabagsak. Unanimous decision ng hurado, panalo si Ali. Pero iba ang sinasabi ng datos. Mas maraming ang suntok na pinakawalan si Ali, samantalang si Bugner naman ang tumama ng mas malalakas na suntok. Mas dikit ang laban kaysa sa inaasahan ng lahat. Sa huli, pinatunayan muli ni Muhammad Ali ang kadakilaan niya at nakuha ni Joe Bugner ang kanyang respeto. Pagkatapos ng laban, inamin ni Muhammad Ali ang totoo sa media. Will be the next champ as soon as I retire. I know he can do it. I couldn't hurt him. I only hit him during the last of the round when I got a few openings. But he's strong, he's young. I believe it, champ. Don't stop, Joe. I believe You are the greatest next to me. Right. Joe Frazier didn't give me as rough as time as you. George Foreman didn't give me as rough as time as you. And you are the next man in line. That's right. So you're I not told you old. gonna fight again. I'm 33. You got 8 long years before you this age. I'm gonna be gone very soon. I'm barely hanging on the rope now. So just lay dead, stay in shape, because this is your world. You have the complexion, the connection to get the complexion, and you have the skill and the will to do the job. Right, right. Kamakailan lang inamin ng pinakamahusay na heavyweight champion na napakahirap talunin ang totoong buhay na Ivan Drago. Si Joe Bugner ay hindi naging kampeon ng mundo. Pero may mas kahanga-hanga pa siyang nagawa. Siya lang ang lalaking sunod-sunod na nakalaban sina Muhammad Ali at Joe Frazier sa professional na boxing. 27 rounds kontra Ali. 12 rounds laban kay Frazier. At nagawa niya lahat yon nang hindi man lang siya na-knockout kahit kailan. Ilang taon nang lumipas, nang ipakilala ng Rocky 4 si Ivan Drago sa mundo, hindi na kailangan ng mga boxing fan na ipakita ng Hollywood ang itsura ng isang matatag at walang emosyon na makina mula silangang Europa. Nakita na nila ang totoo at ito ay si Joe Bugner.